Mapagpalang araw kapamilya, narito ang mga mainit na kaganapan sa FPG's Batang Quiapo. Tinawagan ni Marcelo si Don Facundo at kinumusta ang pakikipagkita nito sa mga Montenegro. Tugon ni Senyor na nabayaran na niya si Ramon at yun na nga ang huling transaksyon nila. Dagdag pa niya na simula ngayon ay ituturing na nilang mga kaaway ang mga Montenegro. Kaya kailangan na umano nilang magkita ni Marcelo upang maplano na ang pagtayo ng mga bagong laboratorio ng droga. Sa pag-uusap ng mag-amang Ramon at Don Julio ay siniguro ni Ramon na habang sinisimulan ni Facundo ang pagtayo ng mga bagong drug lab ay haharangin na nila ito. Ligtas na nga ang grupo ni Tanggol at Primo. Ipinaliwanag ni Tanggol kung bakit niya inilihim ang pagkuha ng Star of Venus. Sinabi ni Divina na wag na silang mag-alala at dahil sa Star of Venus ay naging magkasosyo sila ni Tanggol. Galit na galit si Lucio dahil sa pangmamaliit ni Roy. Nagdadalawang isip na sila na kumala sa grupo ni Angkong. Ngunit sinabi ni Lucio kay Teban na mapapakinabangan pa nila ito dahil gagamitin niya si Angkong para mapatumba sina Primo at Tanggol. Magsisimula na nga ang traiduran dahil ganun din ang plano ni Angkong at Roy na sa oras na mapakinabangan nga nila sina Lucio ay ililigpit nila ito kasama ng mga batang tondo. Habang nasa hapagkainan naman ay tinanong ni Amanda si Divina kung nasaan ang Star of Venus. Tugon ni Boss Divina na nasa kanya at naghahanap lang siya na mapagbebentahan. Hindi niya umanululukohin si Tanggol dahil nakikita niya dito ang swerte na siyang magpapayaman sa kanilang lahat. Sa pagbalik ni David sa kanilang bahay ay malabes aktor ang kanyang aktingan dahil mapapaniwala niya si Rigor na nagdadalamhati siya sa pagkawala ni Camille. Sinabi ni Rigor na huwag nitong sisisihin ang kanyang sarili dahil alam niyang walang ibang hinangad si David para mapabuti ang kanyang mag-ina. Labis ang pagtangis ni David habang sinasabi na wala nang silbi ang kanyang buhay para magsimulang muli. Kung alam lang talaga ni Rigor na ang kanyang paboritong anak ang siyang pumatay sa mag-inang Camille ay tiyak na may kalalagyan na itong si David. Napatanong si Marites kay Santino kung bakit siya ang sinisisi ni Rigor ni hindi man lang umano inisip ni Rigor na masakit sa kanya ang nangyari kay Camille at sa kanyang apo. Sinabi ni Santino kay Marites na huwag na lang pansinin ang kanyang tatay Rigor dahil baka nabigla lang ito sa nangyari. Palaisipan nga kay Marites dahil masyado pang bata itong si Camille at bakit kaya nangyari yung kay Camille. Kaya naman malakas umano ang kutob niya at may pakiramdam siya na hindi aksidente ang nangyari kay Camille at sana lumabas na ang katotohanan sa pagdating ng panahon. Isinama na ni Divina sinatanggol sa kanyang isa pang property. Ayon sa kanya, ligtas sinatanggol doon at hindi sila basta-basta masusundan ng mga pulis at kaaway ng mga ito. Kaya ituring na umano ni Tanggol na sarili nila ito at doon nga daw nila bubuuin ang mga pangarap ni Tanggol dahil alam niyang matagal na itong naghihirap kaya dito na magwawakas ang kahirapang pinagdadaanan nila Tanggol. Napatanong naman si Amanda tungkol sa ipinapakitang kabaitan ni Divina. Wika nito na ganoon naman ang mga tao sa una, mabait, pero sa bandang huli ay magkakalaglagan na pagdating sa pera. Sinabi ni Divina na hindi siya ganoong klaseng tao at kaya naging matagumpay siya at maraming koneksyon dahil sa magaling nga siyang makisama at ang mga dapat nating pakaabangan. Sa tahanan ng mga dimagiba ay muling magpaparinig itong si Roda tungkol sa kung sino pa umano ang ayaw nilang mawala ay siya pa ngang nawala at bakit hindi na lang yung gusto nilang mawala na siya ngang si Lena. Magkakainitan na naman ang dalawa at tiyak na magkakagulo sa loob ng bahay. Sa kabilang banda, makikilala na natin ang bagong Tanggol dahil sa bagong katauhan nito. Gagawin lahat ni Divina upang maging maayos ang kanilang pananamit para maging presentable, kapanipaniwala at nirerespeto ng mga taong makakaharap nila. Dito na papasukin ni Tanggol ang negosyong sinasabi ni Divina. Ngunit sa kalagayan ni Tanggol, gugustuhin man umano ni Divina na mabigyan ng legal na negosyo ay hindi niya nga magagawa. Sinabi naman ni Primo
na handa silang pasuking kahit na iligal na negosyo basta't masiguro lamang ang kanilang kaligtasan. Dito na nga kaya mahihigitan ni Tanggol ang yaman ng mga Montenegro at Caballero kung kaya't isa na siya sa titingalain dahil magiging makapangyarihan siya hindi lamang sa buong Quiapo kundi sa buong bansa. Dahil sa mga narinig ni David ay hindi nga siya mapapakali at palaisipan sa kanya na baka magpaimbestiga itong si Marites at sabihin sa kanyang Tatay Rigor kung bakit at ano ang dahilan ng pagkamatay ni Camille. Pag nagkataon ay magkakaroon ng investigasyon at malalaman ni Rigor kung bakit naroroon si Camille sa simbahan. Ito na rin malalaman ni Rigor na ang ikinakasal ay ang apo ni Senyor Facundo at isang tao na nagngangalang Jesus Montenegro. Magugulat si Rigor dahil makikita niya na ang kanyang anak na si David pala ang ikinakasal, kung kaya't malaki ang posibilidad na si David nga ang pumaslang kay Camille dahil nga lalabas sa autopsy ang mga sipa, tadyak at suntok sa tiyan ni Camille. Ipapahanap na ni Olga sa kanyang mga tao si Marites matapos siyang marinig na nag-uusap ang kanyang papang si Don Julio at si Ramon na kinakailangan umano mahanap ni Ramon itong si Marites at makapag-usap sila. Malakas nga ang kutob ni Olga na sa oras ng mangyari ito ay tiyak na mabubulilyaso siya at matatapos na ang pagpapanggap ni David. Ayon sa kanya, hindi niya hahayaang mangyari ito kaya naman uunahan niya nang patayin itong si Marites. Dahil sa gagawin niyang ito ay sinabi niya nga sa kanyang sarili na sa oras na mapatay niya na si Marites ay naipaghigantin niya na ang kanyang anak na si Samantha. Panigurado umano na mararamdaman ni Tanggol kung gaano kasakit ang mawalan ng isang mahal sa buhay. Ngunit magtatagumpay kaya si Olga sa pagkakataong ito o ito pa ang magiging dahilan ng muling pagkikita ni Marites at Ramon dahil mababalitaan ni Ramon na nasa kritikal ang buhay ni Marites. At dito na magkikita ang mortal na magkaaway na sina Rigor at Ramon. Malalaman ni Rigor na hindi niya pala napatay itong si Ramon Montenegro at matagal na palang alam ito ni Marites. Sa pagyaman ni Tanggol ay una niyang pupuntahan ang kanyang lola dahil naniniwala siya na ang kanyang lola tinding lang ang naniniwala sa kanya at ang tunay na nagmamahal sa kanya. Dito nga ay hindi siya makikilala ng mga taga-Quiapo dahil sa mamahaling sasaksyan na kanyang dala. Magugulat din ang mag-asawang Marsing at Nita dahil sa bagong postura ni Tanggol at ng mga kaibigan nito. Kaya naman dito makakaramdam sila ng inggit at agad nga nila itong sasabihin kay Edwin. Mas lalong manggagalaiti sa galit sina Angkong at Roy dahil panigurado umano na naibenta na ni Tanggol ang Star of Venus. Kaya naman mga kapamilya, tuloy-tuloy ang pagtutok. Dito lang sa nangungunang serye sa primetime, ang FPJ's Batang Quiapo. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, sana'y huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pindutin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming salamat sa inyong panonood. At hanggang sa muli, kapamilya.